from the lens of a priest, teaching truth with respect. So basahin lang po natin mga kalaiko, no? At with due respect sa mga trans woman, pero maganda rin na mabasa natin mula sa pananaw ng mga kaparian, no? About trans woman. Sabi, trans woman is not a woman. So, basahin natin to fairly at atin i-flex to mula sa post ni Rosalda Geoffrey Marcos. Yan. As a priest of the church, my calling is not to win arguments, condemn persons, or inflame divisions. Tama naman, no? Bilang pare, tayo ay hindi dapat nagiging daan ng pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkakabukod-bukod, no? Sabi niya, ang kanyang panawagan ay hindi naman para maipanalo ang isang argumento. At masabing siya ay tama, kayo ay mali, o kaya sisihin ng sinumang mga tao, or magbigay ng alab, lagablab ng damdamin para magkaroon ng pagkakabahagi. Sabi niya, ang aking panawagan ay pahayag ang katotohanan sa pamamagitan ng pagmamahal, at ito'y hinango niya dito sa aklat ng Ephesians 4:15. When the church speaks about sensitive matters, especially those touching identity, suffering, and dignity, we must speak clearly, faithfully, and compassionately. Talaga naman kapag ang simbahan po ay nagpapahayag patungkol sa mga bagay na ano yun, touching, no? Na tumatalakay yan, sa mga bagay na tumatalakay sa pagkakinalnan ng tao o sa mga kalungkutan, sa dignidad, o dapat talaga ipinapahayag ito ng may pananampalataya, malinaw at may pagmamalasakit. Una, basahin ko sa inyo, bigyan natin ng flex ito. Kumbaga, tingnan natin yung ating insight dito sa ipinahayag na ito. Kaya welcome uli dito sa Basa, Biyayang Aral sa atin. The truth the church teaches. Ang katotohanan, nagtuturo talaga yung simbahan. At kung ano man yung tinuturo ng simbahan, kinakailangan ito ay mailatag sa lahat, no? Hindi pwedeng mailihim sa iilan at maibunyag sa ibang mga tao. So, pangkalahatan. Mula sa pananaw ng Katolikong simbahan, may tinatawag tayong natural law. Ang babae ay hindi isinasalarawan, o it's not defined by feelings. So, kapag nararamdaman natin, ito yung ramdaman natin, malambutin tayo, no? May mga ganun may talagang mga parang feminine type, shy type. So, paging babae hindi pinapakita o masasabing babae ka dahil ikaw ay, ito yung nararamdaman mo. Ganon din self-perception, yung pananaw natin, yung pananamit natin, yung papaano tayo ay nakakabahagi sa ating kapwa, nakikisalamuha. Yan, no? At pero sabi nito, by biological sex, no? Sa talagang natin, yung ating pagkatao mismo, which is received, not chosen, kung ano ka, kung ano yung sex mo, kung ano yung pagkakilanlan mo bilang tao, babae ka o lalaki, yan ay tinanggap po natin. Hindi po natin yan pinili, no? Ang Diyos ang lumikha ng tao, babae at lalaki, at yan po ay malinaw naman, no, na mababasa natin sa aklat ng Genesis 1:25. God created human person. To identify that human person, you should be male and female. Ganun yung mga ibang pananaw, no? Kapag hindi ka
female or male, baka lalabas ka doon sa category ng pagiging human. Tingnan natin ha. Sabi dito, sex is inscribed in the body. Nakikita to sa ating katawan, yung ating pagkakinlanlan, sex natin, kung male or female. Nalimutan ko lang yung right term sa Tagalog ng sex. So, hiyaan mong gamitin ko ito sa ngayon, no? Yung sex pertaining to kung ano yung identity mo. Not merely in the mind, hindi sa isip. A trans woman is a biological male who identifies as woman. Yung mga trans woman, talagang biologically, ang kanyang construction ng katawan niya ay lalaki, at isinasalarawan niya at gusto niya siya ay matukoy bilang babae. Sa makatuwid, in objective truth, a trans woman is not a woman. Yun naman talaga in objective truth. Yung tomboy, ay hindi babae. Vice versa, yung tomboy tuloy, I'm sorry. Yung trans woman, yung bakla ay hindi talaga babae. Yung vice versa, yung tomboy hindi talaga lalaki. Objective truth po 'yan. This statement is not hatred. Hindi po yan mula sa galit. It is a statement of anthropological and theological reality as understood by the church. Distinguishing truth from the person. Sabi dito, the church makes an essential distinction. Rejecting an idea is not the same as rejecting a person. Yan Ito may distinction talaga na kinakailangan na maunawaan ng lahat patungkol sa pananaw ng simbahan. Una, yung pagre-reject ng idea na kung sino ka sa sarili mo, yung pananaw mo sa sarili mo na ikaw naman talaga biologically, ikaw ay babae at sinasabi mong lalaki ka, o ikaw ay lalaki, sinasabi mong babae ka, to reject that idea ay hindi nangangahulugan ay nire-reject ka mismo as a person. Yung idea mo lang, pero ikaw tanggap ka. Tanggap ka bilang kaibigan, bilang kakilala, bilang kamag-anak. Yun ang tinuturo sa atin ng ating simbahan. Tanggapin mo sila. Ba't mo sila i-reject? Anak sila ng Diyos, nilikha sila ng Diyos, pero yung idea nila ay iba, no? Hindi nangangahulugan na kung hindi ka sumang-ayon doon sa pagkakilala nila sa sarili nila, sapagkat ikaw ay nasa normal na uri ng pagkakaunawa mo at nakikita mo na ikaw ay lalaki talaga, ikaw ay babae talaga, hindi ka sumang-ayon sa kanila, hindi nangangahulugan na itinataboy mo sila. Okay? Ngayon, disagreeing with an identity claim is not the same as denying human dignity. Ito yung pag hindi mo sang-ayon dun sa kanilang pagkakilanlan sa kanilang sarili, kung paano nila tinatanggap ang kanilang sarili, na sa ganitong paraan nila ina-identify ang kanilang sarili, kapag ikaw ay tumututol dyan, hindi yan kasing halintulad nung pagtutol mo dun sa tinatawag na pagkatao nila, yung dignidad nila. No. Yan, malinaw sinasabi ng simbahan. Ikatlo, every human person, including those who identified as transgender, is, sila, yung mga taong ito. Una, katulad ng sinabi po, sila po talaga ay hindi natin pwedeng hindi sabihin hindi nilikha ng Diyos. Created in the image and likeness of God. So yung mga extreme na ganun na lamang kung bumatikos at pumuntirya, na may narinig kasi ako noon sa kaibay sa pananampalataya, nagigil sa mga bakla tomboy. Kaya nga pagdidiinan nila, nilikha ng Diyos ang tao, babae at lalaki.
And therefore, kapag hindi ka, it's either kailangan maging babae ko at lalaki ko, hindi, ikaw ay hindi tao. Kasi nga, nilikha ng Diyos, ganun sila ka-absoluto mag-conclude. Pero ngayon, nililinaw natin na ang simbahan ay hindi sumasang-ayon sa ganitong absolutong pag-condemn o paghatol doon sa tao. Sila'y tao din. They are created in the image and likeness of God. No? They are loved by God. No? Minahal din sila ng Diyos kasi minsan, God created Adam and Eve, sabi nila. Not created Adam and Steve. Di ba? Tapos magtatawanan yung mga makikinig, insulting that person. Pero, sabi nga, ang simbahan ay nagpapahayag kalakip ang pagmamalasakit, pagmamahal, pero nasa katotohanan. Sila ay nilikha din ng Diyos na tulad mo, tulad ko, in a likeness, sa pagiging katulad, in the image. Malalim yan, at sila ay minahal din ng Diyos. At ito pa mahalaga, kasi para naman baka ma-misinterpret tayo, dahil marami naman tayong mga kaibigan dyan, na mga nasa ganitong status na transgender. Sa payak na salita, sila yung mga binabae at nilalalaki, ganun ba yun? Bakla tomboy, no? Ito po ang katotohanan. Shout out sa mga kaibigan kong transgender. They are worthy of respect. They are worthy of compassion and pastoral care. Dahil yun po tinuturo sa Catechism of the Catholic Church, 1700-2358. At nakalagay dito, to say a transhuman is not woman is not to say you have no dignity. It is not to say you are not loved. It doesn't mean that you don't belong, no? Kaya pag sinabing ang isang tomboy o transhuman, no, is not woman, pag sinabi natin, teka, huwag mo i-identify ang sarili mo na babae ka. Kinakailangan, the truth shall set us free. You are woman indeed. Kaya, huwag mong isipin na dapat na yung normal na kaisipan ng tao ay pumailalim doon sa kung papaanong pananaw ninyo sa inyong sarili. You are transwoman. You are transgender. And you are not woman. You are not man. Transwoman is not woman. No? Pero it doesn't mean na kapag ito yung definition na to, na hindi ka yung babae, ibig sabihin wala ka ng dignidad. Hindi nangangahulugan yun. May dignidad po kayo. Kayo po ay minamahal. Kayo po ay kasama. So, it doesn't mean that you have no dignity, you are not loved again, and you do not belong. Mali po yun, It's simply to say, identity cannot contradict reality. Yun naman, Yung pagkakilanlan mo ay hindi tataliwas doon sa realidad. Yung katotohanan. Okay? Ito pa sinasabi po at tinuturo ng simbahan ayon dito sa ating pineflex na article. Compassion does not require falsehood. Yung pagmamalasakit, hindi dapat sangkap dito yung makikiisa ka sa kasinungalingan, We have a compassion. Meron tayong pagmamalasakit sa kanila. Meron tayong nararamdaman na awa sila. May nararamdaman tayong simpatiya sa kanila. Pero hindi ito dapat mabahira ng anumang kasinungalingan. Sapagkat ang tunay na compassion does not mean affirming everything a person feels or claims. Ang tunay na pagmamalasakit sa isang tao ay hindi laging nangangahulugan na magbigay ka ng simpatiya sa kanya. Minsan kasi ang tao lumalapit pag may problema, nagngungoy-ngoy, at nagsisik yan ng advice. Ngayon, kapag nakakarinig siya ng advice
na hindi rumerema doon sa ine-expect ninyang pananaw na siya ay inapi, halimbawa, no? At papaliwanagan siya sa liwanag ng katotohanan na magbibilad sa kanya na siya ay hindi talaga inapi, siya ay may bahagi din ng may fault din sa nangyari, may pagkakasala din siya, magagalit siya, no? Maghahanap siya ngayon ng iba pang mag-a-advise na katulad niya rin ang mindset up. So hindi ka naghahanap ng payo, ng advice, naghahanap ka ng sympathy, naghahanap ka ng kakampi. Hindi compassion, hindi awa, no? Kaya nga hindi nangahulugan kapag hindi tayo sumang-ayon doon sa kanila, sapagkat nasa kanila yung problema eh. So hindi mo pwedeng ang mundo ay papasailalim doon sa pananaw ninyo, sa pakiramdam ninyo, sa claim ninyo. So true compassion again does not mean affirming everything a person feels or claims. Diba? A loving parent does not confirm a child's confusion simply to avoid discomfort. Tama naman, di ba? Yung kapag ikaw ay magulang na nagmamahal, hindi ka dapat na sasang-ayon doon sa kalituhan ng iyong mga anak, child's confusion, dahil para lang maiwasan mo yung pakiramdam mo sa sarili na I feel discomfort to say the truth. Kaya hayaan na lang kita, no? Nandiyan ka sa kalituhan, di kita itutuwid. Things like that, no? Things like that. Likewise, the church, katulad naman, kung paano ang church, ang simbahan, cannot affirm an identity that contradicts the body God has given us. Di ba? Yung simbahan ay hindi pwedeng sumang-ayon at i-affirm na, yes, you are woman indeed, yes, you are man indeed. Whereas the truth, hindi ka naman talaga babae, hindi ka talaga lalaki. Yan ang stand ng simbahan. She cannot affirm an identity that contradicts. Salungat doon sa katawan na ibinigay mismo, minarapat na ibigay ng Diyos sa iyo to identify your identity, your sex, either male or female. So to affirm something untrue, no matter how kindly, is not love, no? Ganda nito. To affirm something untrue. Pag sumang-ayon ka ng bagay na, ayan, hindi nga totoo yan. Kahit na sa isang pinakaparaan na nagpapakita mo ng kabaitan, hindi po yan pagmamahal. Kapag hindi po natin sinasabi ang katotohanan, yan ay huwad, nagpagpapahayag ng pagmamahal. In a pastoral negligence, sabi, Jesus himself modeled this. Una, A, sabi dito, he showed tenderness to sinners. In a pastoral negligence, sabi, he showed tenderness to sinners. But he never redefined truth to accommodate confusion. Matindi yun, Although he showed tenderness to the sinner, but he never redefined what is clearly defined. Yun na yun. He never redefined truth to accommodate confusion. Para lang masang-ayunan sila. Neither do I condemn you, sabi ng ating Panginoon. Go and sin no more. Diba? Mercy and truth always walk together. Ang awa at katotohanan, lagi yan nandyan. So, the real pastoral challenge po, kalagay dito, many who experience may tinatawag ng gender dysphoria, are carrying, sila po sila, siyempre sugatan po sila, Kaya nga nandun ang ating compassion yung ating awa, malasakit. Sila ay deeply wounded, deep wounds. Sila ay malulungkot na tao kapag sensitive, at na masyadong nabubuli. Sila ay nagkakaroon ng trauma. Sila ay nakakaroon ng pakiramdam ng rejection, unbelongingness. Kaya nga the church
must respond not with mockery or hostility, but with, ang simbahan ay tumutugon, hindi sa pang-iinsulto o kung ano paman, kundi sa pamamagitan ng pakikinig. Pangalawa, accompaniment. Samahan sila at panalangin, praying or prayer, at psychological and spiritual support. No? Kaya nga po, a clear invitation to discover one's identity as beloved son or daughter of God, but accompaniment never means abandoning truth. Yun. Yung chart sabi dito, there's a clear invitation to discover one's identity as beloved son or daughter of God. Dapat malinaw yan sa atin na minahal ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nabawasan ng pagtingin ng Diyos sa inyo. Pero kalakip nito ay hindi nangangahulugan na iwasan natin yung katotohanan. Na you don't really like that what you claim. No? Hindi ikaw yon. Hindi aayon ang simbahan na talikuran kung ano yung katotohanan. We can never change the truth. No? And speaking the truth today, in a world that labels disagreement as hate, priests and faithful Catholics must have the courage to say, dapat tayong lahat, mga Katoliko, maging ang mga kaparian, una, magpahayag tayo ng katotohanan. Truth is not violence, no? Hindi makipag-away. Biology is not oppression, di natin sila in-oppress. Reality is not cruelty. Kaya nga, at the same time, we must say with equal clarity, naiwasan natin yung pangbubuli. Bullying is sinful. Dehumanization, yun, pag sinasabi natin, hindi ka tao, makasalanan yun. Sinful. Dapat malinaw sa atin po yun. Kaya huwag tayong padaskol-daskol din. No? Na para bang mas kinalulugdang ka ng Diyos na higit kaysa sa kanila. No? Mockery and contempt are sinful. Kaya bilang conclusion dito sa ating Ipineflex na article, so from the lens of a priest, yan, a trans woman is not woman. This is a statement of truth, not of hatred, and truth, when spoken with love, always ordered toward healing. May we never choose silence over the truth, nor harshness over charity, nor ideology over the human person. So, let us pray for the grace to be a church that is faithful, compassionate, and courageous. Again, a trans woman is not a woman. And this is your Laiko Talk, Manny Lumibao. May you be enlightened with truth and loving kindness. Amen.